Breaking news po mga kababayan. Malupit ito. Binakbakan po ng Korte Suprema at nilinaw itong sinabi ni Senator Risa Hontiveros dito sa League of Cities versus Comelec na mali ang sinabi ni Risa Hontiveros na information. Mga kababayan, nakipagdebate ba kay nakikipagtalo pa kay Senador Marcoleta ngayon, sinulplak ngayon, sinuplak ng Korte Suprema. Hoy Risa, mali ang pinagsasabi mo. Parang ganun mga kababayan. Pakinggan po natin ito. Yari na. Mali-mali, fake news pa. Ito po. Nilinaw ng Korte Suprema na hindi unanimous ang kanilang desisyon sa kaso ng League of Cities versus the Commission on Elections o COMELEC. Payo ng hukuman, tingnan ang desisyon at resolusyon na nasa kanilang e-library. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, hindi sila tiyak kung saan nanggaling ang claim na ang desisyon ay unanimous. O yan mga kababayan, no? Napakalinaw po ng sinabi po ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Camille Sumating, mga kababayan. Supreme Court spokesperson, in response to some of your queries, we clarify that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Please refer to the decision and resolutions published in the Supreme Court e-library and the Philippine Reports. Yari mga kababayan, yari si Risa Hontiveros. Ngayon, masasabi talaga na hindi talaga nagre-research ito. Mali-mali yung kanyang mga datos. Tapos, gusto mo pang makipagtalo kay Senator Marcoleta. Ngayon, binakbakan ngayon ng Korte Suprema. Mga kababayan. Diba mga kababayan, nakita nyo in response to some of your queries, we clarified that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Yung boto kasi dito mga kababayan, 6-5. 6 kontra 5. So, ibig sabihin mga kababayan, pwede bang mabago ito? Yan ang sinasabi ni Senador Marcoleta dito. Hindi masagot. Napakahirap ng mga tanong nyo, Your Honor. Mga kababayan, ang lupit, Ituloy pa natin. Noong isang araw, sinabi ni Senator Risa Hontiveros na unanimous ang desisyon ng Supreme Court sa kaso ng League of the Philippines. Nag-ugat ito sa pagtatanong ni Senator Rodante Marcoleta kung mayroon bang nangyari na binaligtad ng Supreme Court ang kanilang unanimous decision. O yan mga kababayan, ang lupit ni Senador, no? Huling-huli talaga si Risa Hontiveros. Ngayon, pati Korte Suprema naglabas na ng statement na, "Hoy Risa Hontiveros, mali-mali ka." Yari. Ngayon naman mga kababayan, puntahan naman natin si Tito Soto. Hanggang ngayon, tila nag-iiyak. Sabi dito, did senators make a big mistake by archiving Sara Duterte's impeachment case? Aba, yari mga kababayan. Anong sinasabi ni Tito Soto dito? Na tila maling-mali ang ginawa ng mga senador, mga kababayan. Ano ba ang pinag-iiyak na naman ni Senador Soto na nilampaso na nga ni Senador Marcoleta? Ngayon na na-archive na itong impeachment case ni Sara Duterte, nag-iiyak pa at nagwawala sa social media, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin. Nung nagsalita kayo, nagpaliwanag kayo ng inyong boto, you sounded hindi naman dejected, no? Pero parang very, very gloomy. And yung binitawan yung huling salita, sabi nyo, "May God have mercy on this decision." Tama po ba? On our decision, on your decision. No. On your decision.
Kasi pagpasensya nyo na sa akin na paggamit ko sa salita ng mga ganong salita at saka sa Panginoon. Kasi during that time, tama yung basa mo, medyo bumabalik sa akin kasi yung mga many times na mga boto ko from 1992 hanggang nitong panahon na ito, na marami kong boto na no, marami kong boto na kontra dahil hindi ako naniniwalang tama. At karamihan, pag i-recall ko sa iyo isa-isa, karamihan, tama kami. Kaming mga no. Tama kami. Example, GATT, WTO. General Agreements on Tariff and Trade, nung niraratify natin yung agreement, yung World Trade Organization. Sinasabi ko noon, kaya hindi tayo dapat pumasok doon, hindi nakahanda ang mga magsasaka. Hindi nakahanda tayo eh. Baka mga 10 years time, baka sakali, tulungan natin, subsidize natin ang mga farmers. Baka pumwede tayo. Pero at this point, sabi ko 1993 ba? 1984, hindi pwede. So I pray to God. Sabi ko, namali ako. At tama kayo. Sana. Sabi ko. Lumabas. Ako tama eh. Kami, ako. O yan mga kababayan, ginagamit pa ni Tito Soto yung Diyos, mga kababayan. Hiniling daw niya na mali siya pero tama pala siya. Ang tindi. Grabe si Tito Soto. Sino kaya ang Diyos ni si Tito Soto? Na tila lagi siyang tama, mga kababayan, sa kanyang mga desisyon. Ibig sabihin, yung desisyon kay Sara Duterte, mali. Itong pag-archive, mali. Mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Kasi sabi niya, since 1992, lahat ng boto namin, boto ko na no. Lagi kaming tama. Lagi kaming panalo. Aba, tindi ni Tito Soto, mga kababayan, ha? Si Bobby Tanyada, si Ernie Maceda, kami mga bumoto kontra eh. Si Kit Tatan. Ilan lang kaming bumoto. Si Turing Tolentino. Lima lang kami bumoto eh. Agisinigi, Nigi Cositeng, bumoto rin. So, kami na tama. Silang mali. Later on, nakita. Number one yun yun. Pangalawa, oil deregulation. No boto ko. Tama ba? Christian, maganda ba yung nangyari sa oil deregulation? Ngayon, gusto nila i-repeal. Di ba? Yeah. Tama na naman kami ng mga kontra. Yung EPIRA. Yung EPIRA. Na pinaparepeal din. Tinawagan pa ni GMA si Ramon Ang, si RSA, tinawagan ako ni Ramon para bumoto in favor sa EPIRA. Dalawa lang kami ni Manong Johnny na hindi bumoto in favor. Sino na naman ang tama? Gusto nilang i-repeal yung EPIRA. Tumaas ang kuryente. Nahirapan tayo. Di tama na naman. Nung mga nangyayari ito, habang meron pa yung tungkol din sa electricidad, boto rin, kontra rin ako doon. But nevertheless, during that time kasi, Christian, na nag-explain ako bumaboto ako, nagre-recall sa akin yung mga pagkakataon na yun. Naku, Diyos ko po, sana po ako'y mali at sila'y tama. Kaya sabi ko, maawa Panginoon sa desisyon nila. Sabi ko, dahil ako tingin ko, baka ito na naman yung dati na nangyayari na ang boto ko kontra ko, pagkatapos kami tama at silang. Wow! Mga kababayan, hinihiling daw niya sa Diyos na mali siya, mga kababayan. Pero lagi siyang tama, mga kababayan. So, ibig sabihin, itong sinasabi niya na pagboto niya ng no dito sa archiving ng impeachment ni Sara Duterte, tama na naman siya, mga kababayan. Parang si Mrs. Laging tama. Diba ganun ang mga Mrs.? Laging tama. Kasi pag kinontra mo na mali si Mrs., mag-aaway kayo. So, ganun si Tito Soto. Parang si Mrs., kahit mali na, tama pa din. Mga kababayan. So, lagi daw niyang hinihiling sa Diyos. Ginamit pa ang Diyos, mga kababayan. Ginamit pa ang Diyos ni Tito Soto na hilingin
na mali siya sa kanyang pagboto. Baka parang ganito na naman. Hiniling ko kasi noon sa Diyos na mali ako sa binoto kong no. Pero lagi akong tama. Sabi niyo mga kababayan, no? So ibig sabihin, ngayon na sinabi ng Korte Suprema na ibasura, ikaw pa rin ang tama? Tito Soto? So ibig sabihin, mas prime ka or mas supremes ka or supremer sa Korte Suprema. Nalabag na nga sa saligang batas itong impeachment na ito na kinaso kay Sara Duterte, sa'yo, minamali mo ang Korte Suprema, tama ka na naman. Hiniling mo na naman sa Panginoong Diyos. Diyos ko Lord, mga kababayan, kanino kaya humiling ito? Mga kababayan, ang tindi. Kaya ka binakbakan ni Senador Marcoleta eh. Yung mga sinisinedeya mo, walang epekto eh. Asta-astahan ka na abogado. Walay naman yung mga argumento mo. Yung grounds mo, puro ka presumption si Marcoleta. Wala pang ano yon, walang kopya-kopya. Nasa isip lang niya. O tignan nyo, ilang kayong mga senador na tinalo sa debate. Ang dami nyo. Nagtipon-tipon yung mga utak nyo. Hindi nanalo kay Marcoleta. Di ba mga kababayan? Ang majority, mali. Ilang taon na nangyari yan mula 1992 hanggang ngayon? Ibig sabihin yung huling binitawan yung mga salita, wala yun sa prepared statement ninyo. Talaga naisip niyo at that moment. Wala. Naisip ko lang yan. Then there are points also there that I just added, no, dahil hindi naman ako talaga naghanda ng motion for that effect. Eh. Pinag-ahandaan ko na lang nung nagsasalita yung iba, inahanda ko yung my motion to lay on the table. Mm. So ibig sabihin, partida, hindi ka handa sa naging debate nyo ni Marcoleta. Ba't ka nalampaso? Akala ko ba pinaglalaban mo? Ngayon, hindi ka naghanda. Ang tindi naman ni Tito Soto, puro palusot. Puro palusot, hindi daw pahanda. Aba, wow, ang galing mo naman. Okay. Pero nga, do you think your colleagues, majority of them, made a mistake by voting this way to archive the articles of impeachment? I will have to answer in the affirmative, you know. Kasi may MR eh. With that alone, bakit mo i-dismiss? May MR. Sila mismo sinasabi nila hindi final. At final disposition, saka natin bobotohan yan. Wala tayong magagawa. Bagamat katakot-takot yung naririnig nating pintas do sa laman nung decision, di ba? Doon pa lang sa mga dates, mali. Doon sa paggamit ng archive, mali. Di ba? Doon sa mga dinagdag na requirements, in-amend ng Constitution. Dapat i-interpret ang Constitution hindi i-amend, di ba? So, yung mga ganon. Pero, kung yun ang final decision at wala namang MR, tama yung sinasabi nila. May MR eh. Yun ang point ko dun eh. So, sinabi nga po ng Korte Suprema, immediately executory itong dismiss na pagbasura ng impeachment. Kahit mag-MR pa kayo, unanimous naman yung laban na 13 na hurado. Buti sana kung 6-5, pwedeng mabaliktad pa. May isa lang na bumaliktad. Maaaring mag-draw or bumaliktad ang dalawa. Pwedeng pagdebatihan, sabi ni Marcoleta. Unanimous eh. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, ang Kongreso at Senado walang jurisdiction para isagawa at ituloy itong impeachment trial ni Sara Duterte. Pagka ituloy nyo ito at hindi kayo makinig sa Korte Suprema, meron kayong grave discretion. Grave abuse of discretion. Ibig sabihin,
kinokontra nyo ang Korte Suprema. Pwede kayong ma-contempt order. Sila, mga kababayan, ayaw nilang paniwalaan itong sinabi ng Korte Suprema. Mas magagaling sila, mga kababayan. Ayaw nilang makinig. Ayaw nilang sundin ang batas na ito. Di ba, mga kababayan? Huwag nating baguhin ang takbo ng konstitusyon. Huwag nating baguhin sa atin. Kasi sa panahon ngayon, baka okay sa inyo yan. Baka dumating ang panahon dahil binago ninyo at sa inyo gagamitin yan, baka tamaan kayo. Again, ano na naman ang history ko dyan? AMLA. Naalala niyo tayo money laundering? Ando doon ka pa yata sa Senado noon? Yeah. Di ba? Nung may mga provision na pinupush si Joker Arroyo, may mga pinupush siyang provision, di kumukontra kami. Ako, saka si Senator Angara, kumukontra kami. Sinasabi namin, masyado mabigat itong sinasama nyo to na mga provision. Delikado to. Dahil, for example, ikaw, ako'y charge ng money laundering. Ano? Pagkatapos, ito ganito yung provision. Charge ako ng money laundering. So, may predicate crime, may kaso ko, pwedeng buksan ng AMLAC ang bangko ko. Lahat ng bangko ko pwedeng buksan. Okay. Ang nakalagay doon sa provision na yun, pag may natagpo ang ibang pangalan doon na nakasama sa bangko ko, iimbestigahan din. O pagpalagay mo, ikaw, Christian, nag-donate ka sa akin ng 500 pesos. Damay ako. Pumasok sa akin. Pwede nang buksan ng AMLAC ang AMLAC ang buong account mo. Dahil sa 500? Okay. Aba, di ba? So, kinukontra namin, ang sinasabi ko, Senator Joker, maganda yan, nakaupo kayo. Maganda sa inyo yan, nakaupo kayo. Kahit sino gusto nyo imbestigahan, sige, mangyayari yan. Paano pag hindi na kayo nakaupo? Sabi ko, sa tingin mo ba? O ano nangyari? Tapos si Gloria, sino-ino yung nakaupo, di ba? Paano ngayon yan? Hindi ba dami nabuksan nila Senator Trillanes ng mga AMLAC? Oo. Sila ginamit sa kanila. Di ba? Yun ang sinasabi ko dito eh. Baka itong mga ikangay susundin natin na ito, ng mga desisyon, baka later on kayo tamaan yan. Kung ang sinasabi, Tito Soto, at ipinag-utos ng Korte Suprema na kailangang gawin ito, unanimous ito, pinagkaisahan ng mga justices gaya nitong naging decision kay Sara Duterte na unanimous nga na nagsulat ng ponente, itong decision na ito, binoto ng 13, maaaring gawin yan. At talagang sinabi ng Korte Suprema, may paglabag sa saligang batas, itong mga sinasabi mo, pwede. Pero pag wala naman silang nilabag na saligang batas, wala silang nilabag na due process of law, hindi pwedeng gamitin yan. Yun ang sinasabi ng korte. Naku naman. Sabi ko, so again, I go back to the point, no? My point here is the preservation of the Constitution. Doon sa akin yun, sundin natin kung ano yung sa tingin natin ay tama. O mga kababayan, sundin daw natin kung ano ang tama. Sabi nga ni Senador Marcoleta, magluluto kayo ng kanin, nakusil. Malata. Dapat magluto kayo ng kanin, yung masarap na kanin na hindi malata, hindi nakusil. Hilaw na hilaw pa Ba't nyo pinipilit na ipakain sa amin ang hilaw na kanin? Yan ang sinasabi ni Marcoleta. Parang manliligaw lang. Halimbawa, ako po, nililigawan ko si Ivana Alawi. Sinabi ni Ivana Alawi, wala na akong pag-asa. Yun ang aking desisyon. Pero ako, mapilit ako. Na sinasabi ko na pwede ba akong dumalaw-dalaw dyan? Okay lang, pero yung aking desisyon, ganun pa din. Hindi kita gusto. Parang yung pag-file ng MOR, kahit anong gawin nyo, na i-appeal ito sa Korte Suprema, yun at yun din ang naging desisyon ng Korte Suprema. Mababasura pa din. Sabi nga ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney
yung ting na maganda, mga kababayan. Resume kung ano man yung naging desisyon ng Korte Suprema noong July 5 na unconstitutional itong kaso ni Sara Duterte. Yun at yun din pa din kahit anong gawin nyo. Kasi sinasabi nila De Lima, matibay daw ang kanilang ebidensya. Kayo naman po, pinipilit nyo kayo ang tama. Mas tama kayo sa Korte Suprema. Pinipilit nyo ng pinipilit. Nung debate na kay Marcoleta, wala na. Kay Risa naman, nagkamali pa ng datos na sinasabi niya na itong unanimous na binabanggit niya, yung League of Justice versus COMELEC. Mga kababayan, nilinaw ng Korte Suprema na hindi unanimous yun. Mga kababayan, dahil may boto na 6 kontra 5. Ang pinagdedebatihan kasi mga kababayan, yan, pwedeng mag-MOR yan, MR. Pwedeng i-appeal yan kasi isa lang yung lamang, 6-5. Pero kung 13, naku po, ibig sabihin yung 13 na yan, babaliktad para sabihin nila, hop, teka lang, nagkamali kami. Yung ginawa ng ponente, mali, babaliktad na kami. Hindi pwedeng ganun. Kahit sabihin nating magbaliktad ang 3, ibig sabihin yung natitirang 10, babaliktad din. Parang malabo po, Tito Soto. Yung sinasabi nyo na kayo na naman ang tama. Parang si Mrs. Since 1992, ako ay tama. Hinihiling ko sa Diyos na maging mali ako. Pero hanggang ngayon, ako ay tama. Ay, ginamit nyo pa ang Panginoong Diyos. Grabe naman yan. Hindi yung mga personalidad. Pero ang bothersome po doon, Senator, yung factual errors that became the basis of the Supreme Court ruling. Hindi po ba? Kasi kahapon, biniring up din to ni Senator Risa, yung mismo ABS-CBN nag-clarify na yung news report nila na sinight ng Leonen decision, hindi naman sinabing hindi nagkaroon ng plenary vote. Hindi po ba? So yeah, gaano ka-crucial yung issue na yan, yung factual basis? For me, very crucial. Very crucial. Doon lang sa point na sinasabi ko na balik diyan muna tayo sa sinabi mo. Sabi ng Leonen decision, nakasama ro sa decision na hindi daw pinasa ng House. 'Di ba? Ni hindi dumaan sa plenary, something to that effect. Pero sinasabi naglabas mismo ang ABS-CBN ng CCTV ng kopya na pinasa na dumaan sa plenary, di ba? So, yun, glaring yun Pero sa akin, ang pinaka-glaring sa lahat doon, nung makita ko yung sinasabi na complaint 1, 2, and 3 were archived because of the adjournment of the 19th Congress. Hindi totoo yun. Pag naglagay ka sa Supreme Court decision mo ng ganon, sabi ko nga, hindi ko na sinabi kahapon, nakakahihiya ako, pero sabi ko, ako yung mga justices, sisipahin ko I'll fire my lawyers for allowing me to place that because it's wrong. The 19th Congress did not adjourn. The session adjourned. Ano sabi niyo mga kababayan? Sisipain niyo yung mga lawyers kung ganon, yung kanyang mga lawyers. Tignan na nga natin. Parang yun yung sinabi To place that because it's wrong. The 19th Congress did not adjourn. The session adjourned. The 19th Congress adjourned sine die na ma-archive ang mga ginamit in June 14. June 11, June 14 of 2025, not on February 5, katulad na sinabi nila sa decision. Yung in-archive, automatically, i-archive mo yan dahil sinampa na yung articles of impeachment, in-archive nila ng February 6. Doon pa lang ba, napakalaking blunder nun. Yung tawag nila, effective dismissal, diba? Yan ang ginamit dyan Effectively dismissed dahil na-archive na. Kaya nga, sabi ko nga kay Senator Marcoleta, hindi ba kayong mga abogado, gamit ninyo yung falsus unus, falsus omnibus, meaning false in one, false in all. Naalala ko tuloy yung panahon ni Congressman Rudy Fariñas doon sa kay Corona. Yung palisot? Sa mga blunder.
dahil doon sa mga mali-mali. Mga kababayan, magkaiba naman kasi itong kaso ni Justice Corona saka kaso ni Sara Duterte. Pinagpipilitan talaga ni Tito Soto, mali ang desisyon ng Korte Suprema. Ba't tayo yung sumunod, Tito Soto? Korte Suprema na yan Babaliin mo ang desisyon ng Korte Suprema na yan ang magiging batas, the law of the land. Di ba mga kababayan? Taga-interpret ng batas ang Korte Suprema. Tapos kayo naman, tagagawa ng batas, ayaw nyong sumunod sa batas. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Talagang hanggang ngayon, hindi maamin ni Tito Soto itong naging pag-archive ng Senado sa impeachment trial. Pinaliwanag na nga ni Senador Marcoleta na immediately executory. Kayo naman, pinagpipilitan nyo, hawak ba natin yung kaso? Nasa Korte Suprema na. Sinasabi ng Korte Suprema, ang Senado ang gumawa immediately executory ng gumawa ng pag-execute ng di ba para umusad itong pagdesisyon na ito. Immediately executory na i-dismiss or i-archive. Ibig sabihin pag na-archive, inilagay mo na sa isang hukay o isang baol na itatago mo ito sa loob ng 1,000 years. Parang genie. Mga kababayan, mabubuksan lang yan pagka tinuktok mo yung isang takuri. Mga kababayan, ano masasabi nyo? Did senators make a big mistake by archiving Sara Duterte sa impeachment case? Mga kababayan, nagkamali ba sila? Na ito ang tinutukoy ni Tito Soto na nagkamali ang mga Senado o dito sa Senate. Nagkamali din ang Supreme Court. At kayo po ang tama. At hiniling nyo na naman sa Diyos nyo na magkamali kayo pero lagi kayong tama. Wow, Tito Soto. Maging Korte Suprema na lang kayo para lagi kayong tama. Di ba mga kababayan? Kaya hanggang dyan na lamang po ang ating bahagi mga kababayan. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Maraming salamat po. Once again, ako si The Wonders Philippines. Mabuhay mga kababayan.